Magandang umaga po sa inyo, Consul General Israel. Magandang umaga rin po. Okay, ang first question ko po, maaari po ba ninyong ilahad ngayon ang huling impormasyon ng Philippine Consulate tungkol sa kalagayan ng ating mga OFW na naapektuhan po ng sunog yan sa Taipo District? Okay, salamat po. Bali, ang ating mga kababayan ngayon na apektuhan ay na tumaas po ulit simula kagabi. Halos 80 plus 89 na po ang mga kababayan natin na masasabi natin ligtas mula doon sa nangyaring sunog. At meron po tayong isang nga po ay pumanaw, isa pong nasa hospital, nagpapagaling, at may dalawa pa pong hinahanap or piniverifika yung kanilang whereabouts o yung kanilang condition o status. Gusto ko lamang pong idagdag na ito pong mga bilang na ito ay galing po ito sa matay ito sa record ng ating Migrant Workers Office na may mga kababayan tayong may address dito sa pinangyarihan ng sunog. Subalit, hindi naman po 100% sa kanila o lahat sila ay naroon sa lugar na yon nung nagkaroon ng sunog. Kagaya halimbawa po, yung ilan ho dito sa nasabi kong ligtas na ay nakabalik na ho pala ng Pilipinas. Yung iba naman po ay nag-transfer na ng address ng kanilang employer. Yung iba naman po ay finish contract na. So, sa madaling salita, 89 ho silang lahat at naligtas. At yung karamihan ho doon ay yung mga nakatira nga doon sa nangyaring sunog po. Okay. Consul General Israel, I want to clarify this once and for all para sa kapakanan ng mga magulang, mga kamag-anak nila na nandito po sa Pilipinas. Wala tayong data kung ilang mga OFWs ang nandoon sa mismong mga gusali ng nasunog po? Kaya nga po ang ginawa namin when the fire started, nagbase tayo sa mga record na kung sino-sino yung mga may address doon. At yun nga, meron ho tayong unang araw, meron tayong nakitang 83. At yung doon, habang pupunta tayo sa lugar, tayo ay nakikisalamuha sa ating mga kababayan doon, sa mga temporary shelters doon. Natuklasan natin, mayroon pa palang additional na mga kababayan tayong kapira din doon, nagkatrabaho rin doon, na wala po doon sa original list. Kasi nga po, yung ating list na yun ay, let's say, 2 years ago, may mga ilan doon na nakaalis na nga, at yung ilan naman na kababayan lumipat naman doon, galing sa ibang lugar, kaya umabot ho tayo sa 93. Okay, and then doon sa 93 na sinabi ko kanina, mayroon pong 89 nga ron ng account na natin, na safe sila. At doon sa 89 ho na yan na safe, ito po, for further clarity, 60 po sa kanila yung talagang nandun sa lugar na yun nung nangyari yung sunog. Nandun sila, meaning to say, nagtatrabaho sila doon sa address na yun nung nangyari yung sunog. Okay, so yung okay. Tapos po yung sa go ahead po, please. Okay. The rest ho doon sa aside from the 60 na nandoon sa lugar na yon, meron pong isa finish contract, merong 5 na na-terminate na yung kanilang trabaho bago nangyari yung sunog. Merong 8 na bago ng address ng employer bago nangyari yung sunog. Tapos yung 2 na lumipat na ng employer, wala, ibig sabihin, hindi na rin sila doon nagtatrabaho. At merong 10 na nakabalik na ng Pilipinas. At may 3 na at turned out na 3 hindi rin ho pala doon nakatira. So yun ho, kaya kailangan ho nating i-explain lang ho ng konti sa ating mga kababayan. Thank you for that. Consul General Romulo Victor Israel. Sir, can you provide us now
the most recent verified number ng OFW natin that are still missing, and what are the active efforts that Hong Kong authorities are doing para malocate po sila? Okay. When we say missing, dalawa na lang po actually ang hindi natin pa ma-verify. Kasi walang, either wala silang contact number or yung contact number nila hindi na working. So nahirapan tayong ma-reach sila. Pero again, as I said, hindi po automatically conclude natin na sila ay nandoon nga sa area nila nung nangyari yung sunog. Kasi isipin din natin kung meron pa talagang dalawa na kababayan ng halimbawa lang ay epektado nga doon sa apoy. Siguro naman by this time may lalapit na sa atin, so may mababalitaan tayo na kamag-anak, kaibigan, na magsasabing mawawalan ang kanilang kamag-anak. So up to now, wala po nobody has come forward to say kung yung dalawa na yun ay epektado nga po. Pero we're doing our yung groundwork namin. Tinatawagan namin yung mga employer, tinatawagan namin yung supposedly kamag-anakan nila kasi again, based lang dun sa record para lang po talaga sigurado ko natin. And with the help din of the immigration and the labor department ng Hong Kong kasi sila rin may sarili din silang kalahan. Especially immigration, alam nila kung mayroong mga lumalabas ng Hong Kong. So tulong-tulong po ito sa amin sa ganang sa Philippine Consulate General, meron tayong Migrant Workers Office under the Department of Migrant Workers. Meron din tayong OWA. At kami sa DFA. At the same time sa Hong Kong side, tulong din po ang labor. So maganda naman po yung nagiging coordination po natin. Okay. Consul General Israel, you made mention a while ago na mayroon pong isa na nasa hospital. Do you have any update kung ano po yung kanyang sitwasyon? Is he in the critical condition? And what are the assistance po na binibigay ng ating konsulada doon sa ating mga OFWs? Yung mga kinakailangan nila. Let's say, for example, na-display sila, where are they now? What's the real picture on the ground? Are being assisted also by the Hong Kong officials, Hong Kong government? Can you please update us on this, Consul General Israel? Thank you. Okay, salamat po sa tanong. So, yung ating kababayan naman na sa hospital, masasabi po natin na hindi na po siya nasa critical na sitwasyon. Dahil base lang po sa aking nakita na kausap ko namin siya kahapon at nakausap din namin yung doktor niya. Siya po ay hindi na po siya naka-intubate. Extubate na po siya kahapon at nakakapagsalita na po siya ng malinaw. Siyempre mahina pa dahil may nararamdaman din sakit sa lalamunan sa mga nalanghap niyang carbon monoxide. So nasa ICU pa rin pero mas stable na mas maganda na yung kanyang health or medical condition as of yesterday. So kaya natutuwa ko tayo. I think ito isang magandang balita na ipaparating natin sa ating kababayan. Nagre-recover na po yung ating kababayan na nasa hospital. That's actually a good news po. That's actually a good news sa Consul General Israel. Thank you for that. Consul, pahabol po namin ito. May pumanaw na isa na OFW natin. How fast po is our Philippine Consulate can give all the necessary documents needed para yung ma-repatriate yan? And of course, those who are interested to be repatriated, kahit hindi naman po sila naapektuhan ng sunog, pero dahilan they were displaced, gaano kabilis yung pagbibigay ng mga kaukulang dokumento, Consul General Israel? Well, displaced po in the sense na syempre wala na nga yung building na kung saan sila nagtatrabaho. Pero yung mga employer naman nila, may mga kamag-anak naman din na pwede silang tumuloy pansamantala. Sa ngayon, yung mga nakausap na namin kahapon, yung nangyayari, sila sa kapatid or sa
anak, ng kanilang employer. At at the same time, mayroong mga shelters ho ang Hong Kong government. Sa area na yon, mayroon silang mga at least 8 or minsan lumalampas pa ng 10 or 11 na mga shelters. Pagdating naman ho sa pangangailangan, may mga marami hong mabubuting puso. Even the Hong Kong government ay nag-pledge ng support. No? Pagdating sa food, no? Sa mga clothes na kailangan ho nila dahil yun naman talaga yung immediate needs. Dahil wala na hong nailigtas yung iba, kundi yung damit lang na suot nila. No? Yung nangyari yung sunog. So, nakikita namin, no? Maganda ho yung tulong na dumarating sa kanila. At the same time, on top of that, syempre, ang dyan ang Philippine government. Diyan po ang ating BMW at ang OWA po natin na tulong nagbibigay ho ng financial assistance kanila. I think that's the most practical assistance din at this time dahil po kung bibigyan ho naman natin sila ng damit at siyempre hindi naman nila may suot, hindi man kasya, eh mas maganda talaga po kung cash dahil doon po sila ng mga makakabili ng damit na kailangan nila po. So yun ho, nakikita ko very good yung synergy ng ating Philippine government at ng Hong Kong government. At the same time, yung Filipino community is stepping forward. Marami nag-offer ng support. And siyempre, ang Hong Kong community rin po, private sector nila, andyan po, handa rin tumulong. Okay. Another thing that I'd like to clarify with you po, Consul General Israel, ito pong live-in policy in Hong Kong and the 2-week rule which requires an OFW to leave Hong Kong if they lose their job and can't find job within 14 days. Sige nga po, from your end, ano po itong, totoo po ba ito? Paano ito? Paano natin hinaharap ito? Especially in this kind of situation, Consul General Israel. Well, under normal circumstances, by the way, before I answer, let me just mention po yung na-question nyo kanina about the repatriation of remains. So, syempre, yun po ang ating focus sa ipapauwi ng labi ng ating kababayang nasawi. We're doing everything para mapabilis ito. Usually, ang time frame mo natin yan, 2 weeks. So, subukan natin pong pabilisin pa para maayos yung mga documents niya. Total na identify na po siya at yun nga yung family ay informed na rin. So, paperwork na lang po ito at subukan natin pabilisin. Yung sa question nyo naman, yung sa 2-week rule, under normal circumstances po, ang isang migrant worker, especially domestic worker, ay may 2 weeks or 14 days para maghanap ng employer kung siya ay na-terminate. Okay, so sa ganitong pagkakataon, so special po ito, exceptional case po ito, dahil nga nasunugan, syempre yung employer naman maaring nahihirapan na rin siguro to absorb yung kanyang domestic worker. So kaya maaring namatay yung employer. So kaya ho alam ho ito ng Hong Kong government, at kami rin, if any one of our kababayan, syempre yung detalye na alamin din ho namin doon sa mga sinabi ko kaninang mga paligtas, 60 po yan sila. So kung even yung ating kababayang may sakit, actually si Roda, nung kinausap mo namin, sabi nga niya, gusto pa rin niya magtrabaho kasi kadarating niya lang. Ito nakakalungkot, dahil kadarating niya lang. 1 day pa lang ho siya sa Hong Kong ay nangyari na yung sunog. So ngayon nung kausap ko namin, sabi niya, paggaling niya, gusto niya pa rin magtrabaho. So, yun yung mga ganong cases, I'm sure aware na po ang Hong Kong government yan. Kausap nga namin ang labor. Good thing, nung nandun po kami sa area, bumalik po kami ulit sa Taipo. Nandun ho, may mga desk sila, labor, tsaka kami, ang consulate, may desk po tayo ron, select up. Sinasabi naman ho ng Hong Kong labor, basta ho, case by case ay titingnan nila kung kailangan na-extend. Siyempre, i-endorse po din nila yon sa immigration kasi hindi rin sila naman yung in charge po doon sa pagdating sa immigration. So,
So yun ho, so mga kababayan ho naman natin na gano'n nga yung sitwasyon na kailangan maghanap ng trabaho. So far wala pa ho kaming kausap na gano'n. Yung mga among the survivors. Pero kung meron man, I'm sure matutulungan din po natin sila. Okay. Maraming salamat po, Consul General Romulo Victor M. Israel Jr., Consul General, Philippine Consulate, Hong Kong. Sa panguna po ni Kuya Daniel Rason, we would like to express our appreciation for finding time with us. Keep safe po. Maraming salamat po. God bless po.